Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang San Antonio Spurs ay isang historic franchise. May Spurs Dynasty nga na tinatawag dahil simula na magkampiyon sila noong 1999 hanggang 2017 ay hindi sila nakapag-miss ng playoffs. Meron silang 5 championship sa span na yan at palagi talaga silang considered bilang isa sa mga best team sa buong NBA noong mga panahon nila Tim Duncan, Manu Ginobili at Tony Parker. Kung hindi lang nga nagtamo ng injury si Kawhi noong 2017 ay madaming naniniwala na kaya nilang tumbahin ang Warriors with Kevin Durant. Ganun pa man ang mga historic Spurs team na ito ay hindi nagawa ang ginawa ng batang Spurs team ngayon na may injured De'Aaron Fox pa, Jeremy Sohan, Kelly Olynyk at Luke Kornet. At yan nga ay ang mag-umpisa sa season na ito na may perfect 5-0 record. First time in franchise history nga ito mga kaibigan. Ibig sabihin ba nito mas malakas na ang team nila ngayon kaysa sa mga naunang team ng Spurs? Hindi naman, dahil kailangan natin i-consider na bukod sa Dallas Mavericks ay mga hindi contenders ang tinalo nila. Ganun pa man ay hindi nga natin pwedeng i-discredit ang kanilang ginagawa dahil sa panguna ni Wemby na nag-average ng 30.2 points, 14.6 rebounds and 4.8 blocks per game kasama mga tulad nila Stephen Castle, Devin Vassell at Dylan Harper. Ang Spurs team na ito ay may opensa at depensa na kayang sabayan ng lahat ng teams. Sa experience lang nga sila nagkukulang at nakikita naman natin yan sa mga game nila ngayong season kung saan madalas silang lumamang ng 15 points o higit pa, subalit agad din itong natutunaw sa loob lamang ng konti minuto. Sa palagay nyo ba ay legit contenders ang Spurs ngayon o mahina lamang nakakalaban nila sa umpisa ng season na ito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Klay Thompson. Walang duda na siya ay isang future Hall of Famer and one of the greatest shooters of all time. Noon nga ay debate pa kung sino bang mas magaling sa kanila ni Steph Curry kung spot-up shooting lang naman ang pag-uusapan at hindi off the dribble. Ganun pa man ang mga araw na yun ay lipas na at masakit man para sa kanyang mga tagahanga, subalit laos na nga talaga si Klay Thompson. Isang bagay na hindi inaasahan na mangyayari sa isang shooter. Kung sa boxing nga ay huling nawawala ang lakas ng isang fighter, sa basketball naman ay ang shooting nga ang huling nawawala. Subalit ngayon ay talagang wala na nito si Klay Thompson mga kaibigan. Yan nga mga kaibigan ang stats si Klay Thompson ngayong season and currently ay 7 of 27 lamang siya sa 3-point line. That is only 28% mga kaibigan. Overall ay may average siya ngayong season na 8.2 points, 3 rebounds, and 1.4 assists per game on 31% shooting sa field and 28% shooting sa 3-point line sa average playing time of 20 minutes per game. Sa ngayon nga ay obvious na ang dahilan lang kung bakit siya ay nasa starting lineup pa ng Mavs ay dahil sa kanyang status noon at legacy. Subalit walang duda na mas deserve na ito ng tulad nila D'Lo, Najee Marshall, Max Christie, and Brandon Williams. Hindi nga natin nakitang nalaos ng ganito sila Reggie Miller o Ray Allen. Ngayon nga kapag nalibre si Klay Thompson ay hindi ka na kumpiyansa na papasok pa ang mga tira nito. Kaya naman nakakalungkot nga na panay baldog na ang tirada ng isa sa mga pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng basketball. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?